Sa bawat eleksyon, milyong-milyong Pilipino ang bumoboto para sa party list representatives. Pero naiintindihan nga ba ng lahat kung ano talaga ang party list system? Ayun, hindi ko matanda. Kung ano yung lumalaban, yun ang iboboto. Ay, hindi ko alam yung party list na yan. Kung guboto ako, yung kilalang party list lang. Yung mga party list yun, yung mga pinaglalaban nila, siyempre yung mga katulad ng mga murang gamot, pagkain, ng ganon, mga batas na pwedeng baguhin, ng ganon. Hindi eh. Hindi ko alam. Yung iba na lang. Hindi po eh. Mga na lang, batas na papatupad nila. Marami pa rin ang hindi pamilyar sa papel ng party list sa Kongreso. Mahalaga ang pagboto kahit isang party list group lang yung ating pipiliin kasi kailangan nating isa-isip na tayong lahat ay may sektor na kinabibilangan. At kung mayorya ng ating populasyon ay mula sa mahirap, dapat may boses yung mahihirap sa Kamara de Representante kahit nasabihin natin na sila ay nasa minorya lamang. Ang Kongreso ay may dalawang uri ng kinatawan. District Representatives, mga halal ng bawat distrito sa bansa. Party list representatives, mga kinatawan ng marginalized sectors, halal ng buong bayan. Alam nyo bang sa mahigit 300 miyembro ng House of Representatives o Kamara, 20% ng House of Representatives ay binubuo ng party list representatives? Ayon sa 1987 Constitution, ang mga grupong ito ay dapat kumatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan, gaya ng mga manggagawa, mahihirap, indigenous communities o mga katutubo, kababaihan, kabataan, at iba pang papayagan ng batas maliban sa religious sector. Ngunit matapos ang halos 3 dekada, nagbago ito dahil sa isang desisyon ng Korte Suprema. Hindi na kailangang manggaling mismo sa sektor ang nominee ng isang party list. Sapat na ang pagiging miyembro ng grupo, organisasyon o pagkakaroon ng track record sa advokasya ng sektor na kanilang kinakatawan. Ayon sa 1987 Constitution, ito ang mga pangunahing kwalifikasyon. Natural-born Filipino citizen, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon bago ang eleksyon. Miyembro ng party list na kinakatawan ng hindi bababa sa 70 araw bago ang eleksyon. Ang party list system ay dapat na nagbibigay ng tunay na benepisyo sa marginalized groups, mas maraming pondo para sa proyektong pangkabuhayan, edukasyon at kalusugan, mas mahigpit na proteksyon sa karapatan ng sektor tulad ng manggagawa at magsasaka, mas malawak na representasyon sa gobyerno para sa mga isyung hindi madalas mapansin. Bagamat maganda ang layunin ng batas, may mga isyu sa pagpapatupad nito. Political dynasties. May mga pamilya na ginagamit ang party list bilang extension ng kanilang kapangyarihan. Front organizations. May mga grupo na hindi talaga kumakatawan sa marginalized sectors. Kakulangan sa pagbabantay. Marami sa mga botante ang hindi alam kung ano ang tunay na layunin ng party list groups na kanilang binoboto. Dahil dito, mahigpit na binabantayan ng COMELEC at third-party groups tulad ng Kontradaya ang mga party list upang tiyakin ang pagiging lehitimo ng kanilang layunin. Batay sa pagsusuri ng election watchdog na Kontradaya na inilabas nitong February 12, mahigit kalahati sa 155 party list groups na sasabak sa halalan sa 2025 ay hindi direktang kumakatawan sa mahihirap o marginalized sectors. Higit 25% ng mga ito ay may nominee mula sa political dynasties, habang 25 grupo naman ang may koneksyon sa malaking negosyo. Mayroon ding mga nominee na dating bahagi ng militar o pulisya, may mga kahina-hinalang advokasya o may kasong katiwalian. Ang party list system batay sa aming pag-aaral, hindi lang ngayon kundi sa mga nakaraang election cycle, lumalabas na ito ay hinijack na ng mga mayaman at makapangyarihan. Ano ba ibig sabihin ng hijacking na ito? Ibig sabihin, hindi na talaga ito kumakatawan sa interes ng mga
nasa laylayan ng lipunan. Yung hijacking ay nasa forma ng kunwari ang isang party list group ay makamahirap, pero yung mga party list nominee naman napakapamilya ng mga apelyido. Posibleng sila ay miyembro ng political dynasty o kung hindi naman konektado sa malalaking negosyo. So parang nadidefeat nito yung purpose. Bakit pa ba tayo nagkaroon ng party list system in the first place kung i-hijack lang ito ng mga mayaman at makapangyarihan at sa halip na tulungan yung marginalized, mas lalo pang na-marginalize yung marginalized na. Pero gusto ko lang linawin na hindi porke ganito kalala ang sitwasyon, mananawagan na tayo ng abolition ng party list system. Kasi minsan yung mga nakakausap ko, hindi ko rin naman sila masisisi na sabihin nila i-abolish na lang kasi sometimes they do so out of frustration. Kasi nga masyado ng malala ang sitwasyon. Pero ang argumento naman natin dito, dapat yung limitadong oportunidad ay mas lalo pa nating palawakin. Kasi kahit na ganito ang sitwasyon, paminsan-minsan may mga nakakalusot naman na mga party list group na talagang pinipilit na tatawanin yung interest ng mga nasa laylayan po sa lipunan. Ayon sa COMELEC, mas mahigpit nilang binubusisi ang mga party list. Ngunit limitado ang kanilang kilos dahil sa umiiral na party list law at desisyon ng Korte Suprema. Dapat alam natin kung sino ba yung mga tumatakbong nominee na yan, ano bang pinanggalingan nila. Talaga bang nagre-representa sila sa sektor o yung organisasyon na sinasabing nagre-representa sa sektor na yan. Baka naman maya-maya, naghahalal tayo na kunwari-kunwarian lang, nakakover lang kunwari sa sektor, yung pala naman ay iba at ginagamit lang yung organisasyon o yung sektor na yun para siya ay mahalal sa Kongreso. Diyan papasok po ang kaalaman ng ating mga kababayan at yung pagiging mapanuri, magsasaliksik, magtatanong-tanong. Ngayong eleksyon, may 63 party list seats na pupunan sa Kongreso. Ang tanong, kilala mo ba ang mga party list na iboboto mo? Alam mo ba ang kanilang advokasya at sino ang kinakatawan nila? Sa huli, nasa kamay ng mga botante ang kapalaran ng party list system. Piliin ang tunay na may malasakit at kinatawan ng taong bayan, hindi ng iilan.